Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin etong nangyayaring patutsadahan ni Vice Ganda at kampo ni Heart Evangelista. O kasi mga kababayan, ito raw si Vice Ganda ay may tinulungan pong paaralan sa probinsya ni Heart Evangelista. Ito po yung yung detailing report O. Base po rito sa sinabi ni Vice Ganda, nakita po niya na bulok po yung school. School po sa probinsya ni Heart Evangelista. Doon po sa Sorsogon. Yun po yung lugar ni Chis Escudero at ni Heart Evangelista. Eto basahin muna natin yung report tapos bigyan natin ng reaksyon kasi bumanat din Bumanat din yung ito mga kababayan. Bumanat din yung personal assistant ni Heart Evangelista dito kay Vice Ganda. Pero unahin muna natin to ano ba nangyari. Ibinahagi ni Vice Ganda ang kanyang pagtulong sa isang paaralan sa probinsya ni Heart Evangelista na labis umano niyang ikinalungkot matapos makita ang kalagayan nito. Viral ngayon sa social media ang naging payag ni Vice sa isang segment ng It's Showtime kung saan binanggit niya ang fashion icon na si Heart. Sabi po ni Vice Ganda, may pinuntahan akong lugar doon sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon. Kasi walang reading materials, bulok yung paaralan doon sa lugar ni Heart Evangelista. Kasabay nito ang pagbibigay diin ni Vice na kinakailangan din ng mga paaralan na matulungan ng pamahalaan. I cried so much when I saw that school. Kailangan ayusin ang paaralan. Kailangan tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Ibinahagi rin sa isang ex-post ang vlog na naging pagtulong ni Vice sa Bagakay Elementary School sa Sorsogon kung saan natuklasan niya ang magulang at guro ang nag-aambag-ambag sa paggawa ng makeshift classroom ng mga estudyante. Bilang tulong ay nag-ambag din sa pagpapagawa si Vice. Nagbigay ng reading materials at internet at pinaayos na rin ang banyo ng eskwelahan. Bukod pa dito may maanghang ding payag si Vice na walang namang binanggit na pangalan. Dapat sinusuportahan to ng gobyerno Mga tricycle drivers, solo parents. May pangsuporta sa inyo dapat Hindi kung hindi lang pambili ng Hermes ng mga asawa at anak nila. Nako. Sa pool na sa pula, sa pool na sa pool. So hindi na natin panonoorin Basta yun yung yun yung sinabi ni Vice Ganda. Huwag na natin panoorin baka makapiright tayo. So, may patutsada itong si Vice Ganda dito kay Heart Evangelista. At ito naman ay kinontra nung PA ni Heart Evangelista. Ano sabi ng PA? Ano sabi ng PA? Dito. Ayan. Nako, nagbi-blink-blink. Ano ba to? Ba't nagbi-blink-blink? Ba't nagbi-blink-blink? Ay! Anak ng tete. Ito na lang basahin natin. Etong long-time personal assistant ni Heart Evangelista na si Resty Rosel, wala po dyan sa litrato, ay nanawagan po kay Vice Ganda. Pagkatapos nga na pinatamaan ni Vice Ganda etong kanyang boss na si Heart Evangelista. Sabi nung PA, sa probinsya ni Heart Evangelista po ang sinasabi mo. Sa DepEd po kayo manawagan kasi merong budget ang DepEd para sa mga school building and reading materials na sinasabi mo. Ano ang intention mo? To mention Heart's name. Para Mema? Mema sabi ka lang? Yung patutsada. Yung patutsada nung personal assistant ni Vice Ganda. At basahin lang natin yung ilang comment ng ating mga kababayan tungkol dito sa sinabi nung alalay ni Heart Evangelista. Ito na lang basahin natin. Mahaba masyado yung isa. Na-hurt yung alalay ni Heart. Kumahol lang kumahol. Lalagyan din niya ng Bulgari necklace ni Heart. Ayan po.
Oh, ito. Dapat lang mag-grant kay one of the top paying taxpayer si Vice. Alright. Ito pa. Go, Meme Vice, kasi lahat totoo sinasabi mo. Ito naman, well, may point naman yung PA ni Hart. So, halo-halo na mga kababayan na iba-iba pa yung kanilang mga reaksyon. Mas pretty si Meme Boys, real talk. Ito. Sabi na while watching sa EP episode na yon, alam ko may matatamaan. Okay, ito pa. Alam natin paraan yun ni Vice para madagit si Chis Escudero sa issue niya. Dapat alam ni Hart na yung asawa niya ay politiko at public servant, kaya dapat kasabay ng pagrampa niya ng mamahaling mga outfit or dress ay dapat sinasabayan niya ng pagmamasid niya ng nasasakupan ng asawa niya. Total malaki ang nakulimbad ni Chis Escudero, napunta na lang sa luho ni Hart. Shout yun. Shout yun ni Vice para matauhan ng mga Sorsogon, ang mga taga-Sorsogon, at yung mag-asawang nanagana sa tax ng taong bayan. Sabi rito daming turos ni Hart Okay. So ito mga kababayan, ano ba ang ating masasabi tungkol dito? Alam nyo, dito po sa usapang ito, para sa akin, tama si Vice Ganda. Tama na magsalita tayo kapag ganito yung nakikita natin. Nung nakita niya yung eskwelahan, sobrang bulok. Walang reading materials. Tama naman na ito ay responsibilidad ng DepEd. Tama po yan, responsibilidad ng DepEd yan. Pero, meron ng responsibilidad yung pong mga politiko na taga-Sorsogon. Ang daming insertion ni Chis Escudero bakit hindi siya naglagay ng insertion para dyan sa kanyang lugar sa Sorsogon? Bakit halos lahat yung naibigay niya sa Bulacan, kung saan-saan. Pero yung lugar niya sa Sorsogon, napabayaan nila Kasi nga, di ba, ang konti po ng naitayong mga eskwelahan kumpara po sa dami ng flood control projects. Alam niyo kung bakit ganon? Alam niyo kung bakit mas maraming flood control? Kasi nandun po yung pera. Nandun po yung kita. Kasi hindi naman pwedeng kumita sila ng malaki sa building. Sa totoo lang mga kababayan, mas gusto nila yung kalsada, mas gusto nilang proyekto yung mga flood control projects kumpara sa building. Kasi yung building talagang kitang-kita mo yan nakadetalye yan So, konti lang kikitain nila. So, napunta sa flood control. Mas pinondo nila yung flood control. Napabayaan nila itong mga eskwelahan. Tama lang na punahin bakit niya nabanggit si Hart Evangelista? Kasi meron ding responsibilidad si Hart Evangelista bilang asawa ni Senator Chis Escudero na taga-Sorsogon. Responsibilidad din ni Hart Evangelista, di ba? Si Hart Evangelista, nung Senate President itong si Chis Escudero, siya po yung parang leader ng mga spouses ng mga senators. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Kasi di ba, kasi alam ko ang nagiging leader niyan, yung asawa ng Senate President. Ay nang usually inilalagay na parang leader ng mga asawa ng mga senators. So nung panahon na si Chis Escudero ay Senate President, si Hart Evangelista ang ang pinaka-leader ng mga asawa ng mga senators. Anong ginawa niya? May mga programa ba sila? Anong ginawa? Rumampa? Ngayon, ito lang kay Hart Evangelista, kung hindi mo kayang suportahan o wala kang pakialam doon sa mga tao ninyo, mga nasasakupan nyo sa Sorsogon, at hindi ka makakilos kasi rampa ka ng rampa kung saan ka nagpupunta sa Italy at kung saan dyan sa kalsada at magbabalandra ng mga iba't ibang klaseng kasuotan, mga bag, mga kahit anong mga basta may ipakita lang sa kalsada, mairampa.
Oh, kung hindi mo kaya yung responsibilidad na yon, dapat sinasabi mo sa asawa mo, "Sweetheart, cheese, baka pwede naman. Etong eskwelahan dito, bulok na. Wala silang reading materials, hindi inaasikaso ng DepEd." Sino ba yung humawak natin ng DepEd? Oh, 'di ba inaayos nga ngayon ni former Senator Angara eh. Pero ilang taon na umupo yung dating secretary, anong ginawa? Wala. So dapat tulungan. Etong PA ni Harry Banglisa isinisisi sa DepEd. Tama naman responsibilidad ng DepEd yan. Pero bilang mga naging dating governor diyan po sa Sorsogon, at ikaw ay asawa ng senator na taga Sorsogon, di mo man lang, ito nga sa totoo lang pwede mo naman lapitan yung yung kontraktor na kilala ninyo dyan. Pwede kayo makiusap eh. Total, ang laki-laki ng napakinabangan ng kontraktor dyan kay Chis Escudero. Maraming proyekto ang naibigay dyan. Oh, hindi ba pwede? Pare, ano tawag ni Harry Banglista dun sa tropa ni Chis Escudero na nag-donate sa kanya ng 30 million, yung kontraktor. Oh, pwede naman sabihin, tingnan mo nga itong eskwelahan na to. Baka konting tulong lang. Oh, laki naman ng kinita nyo dun eh. O kaya naman, yung mga opisyalis dyan sa Sorsogon, magkaroon naman kayo ng inisyatibo. Inisyatibo lang, Heart Evangelista, Chis Escudero, inisyatibo na kung hindi man kayo o hindi sa inyo manggagaling yung budget, inisyatibo na gumawa kayo ng proyekto para naman hindi bulok yung eskwelahan ninyo dyan. Laki-laki ng budget nyo dyan eh. Tapos yung eskwelahan nyo bulok. Pero mo si Vice Ganda pa nakakakita. At yung mga magulang ang nagtutulong-tulong para lang meron sila magamit na maayos na mga libro o ano man yan, classroom mismo. So itong PA na to, sip-sip, baka gusto nilang mabigyan ng bag na Hermes o kaya mga bag na mamahaling galing kay Heart Evangelista. Oh. Tama ka naman eh. Na responsibilidad ng DepEd dyan, pero matagal nakaupo dyan etong mga Escudero. Tapos ito si Heart Evangelista, puro lang pa ano. Kahit man lang sana yung pinambili ng isang bag lang dyan i-donate sa eskwelahan. Ano yun? Parang kasi iba pa nakakita eh. Ibig sabihin wala silang pakialam. Hindi nila nakikita yung pangangailangan ng mga kababayan nila dyan sa Sorsogon. Di ba kayo nahiya kay Vice Ganda? Siya pa yung tumulong. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Hindi kayo nahihiya na ibang tao pa yung tumutulong dun sa kalugar ninyo, dyan sa bayan ninyo. Na kung tutuusin, sus naman, ang laki ng kinita nyo dyan. Ang laki ng pondo nyo dyan. Tapos, etong PA, sip-sip. Babanatan si Vice Ganda. Ako marami rin akong dito kay Vice Ganda. Minsan wala rin sa ayos to pag dumakdak eh. Pero this time, mas kakampihan ko si Vice Ganda kasi totoo naman eh. Patama yun eh. Sa totoo lang eh. Talagang babanggitin niya, patama yun. Kasi busit na yung mga taxpayers na nangyayari, yung kanilang tax ay nakikita nila pinambibili ng mga Hermes na bag, pinambibili ng mga mamahaling mga alas. Imbis na mapunta doon sa mga proyekto para sa mga eskwelahan, mga libro, mga reading materials, di ba? Okay lang, kaltasan tayo ng mga buwis eh. Pero dapat nakikita natin na may pakinabang itong mga kabataan, mga estudyante,
at may nagagamit sa eskwelahan. Kaya nangyayari, bulok ang eskwelahan, walang reading materials, tapos yung mga politiko dyan, yung asawa ng politiko dyan, parampa lang, at yung mga gamit ay mamahalin. Ano ibig nyo sabihin? Ibig nyo sabihin talagang wala kayong pakialam? Kung kaya nyo bawasan yung pera ninyo, mag-initiate kayo ng programa para naman dun sa mga eskwelahan nyo dyan sa Sorsogon. Wala Mas inuna talaga nila flood control kasi nandun yung pera nandun yung kurakot nandun yung kickback Kasi pag building talaga mga kababayan, konti lang kita dyan sa totoo lang. Tingnan nyo yung flood control. Na bill pero walang nagawa. Ghost project. Building hindi pwede. Hindi pwede. Nagtayo kami ng eskwelahan dito. Ano sa eskwelahan? Hindi pwede yung ganon. Diba? Hindi pwede yung ganon. Talagang halatang halata ka. Yung mga flood control, nasa tagong lugar yan mga kababayan Tagun-tagun lugar yan. Dahil sa mga ilog, sa mga sulok-sulok, sa gubat. Kaya kaya nilang i-ghost project yan yung mga eskwelahan. Hindi naman pwede. Kaya imbis na doon mapunta yung pondo, nilagay nila sa flood control para po malaki ang kickback, malaki ang kikitain ng mga kasabwat nila dyan. Kaya saludo ako kay Vice Ganda. Gusto ko yung ginawa niyang panggising to Panggising do sa mga natutulog dyan sa mga politiko, mga asawa ng politiko dyan sa Sorsogon. Okay lang yan. Tapos yung PA, syempre, ano ba expect mo dyan? Syempre, kakampayan niya si Harry Evangelista. Baka nangangarap na magkaroon ng Hermes na bag din. O kaya mga gigintong alahas. Intindihin na lang natin yung PA ni Harry Evangelista. Pero sa totoo lang, Senator Chis Escudero, baka pwede namang silip-silipin ninyo yung inyong mga eskwelahan dyan sa Sorsogon. Parang kay Joel Villanueva, Sir Joel Villanueva, silip-silipin mo naman yung mga kababayan mo dyan. Pinabaha. Alam nyo, sabi, may narinig ako hindi lang binabaha yung lugar papunta sa bahay ninyo Pero halos lahat, buong Bulacan, nilubog Pero yung papunta sa inyo, maayos na maayos. Bakit ganun? Ganun din kay Chis Escudero, Sir. Pati kay Ma'am Heart Evangelista, magkaroon naman kayo ng inisyatibo. Baka pwede namang silip-silipin ninyo yung mga eskwelahan. Nakakita pa na iba, si Vice Ganda pa nakakita. Baka pwede naman mag-ikot naman kayo dyan. Huwag laging flood control. Huwag laging flood control ang iniisip ninyo. Tingnan nyo naman yung kalagayan ng mga estudyante, mga teacher, doon sa kanilang mga eskwelahan. Wala na palang reading materials. Hindi nyo man lang nasisilip. Puro kayo flood control. Ghost project. Anak ng teteng kayo. So, ilan po mga kababayan. This time, kahit minsan hindi ako sang-ayon dito kay Vice Ganda, this time, para sa akin, tama lang yun. Patutsadahan, dapat lang bilang taxpayer ay gisingin natin etong mga natutulog na mga politiko. Natutulog sa ibang bagay pero gising na gising doon sa ibang mga proyekto. So, yun lang po mga kababayan ang ating update. Ngayon lang po tayo nakapag-upload dahil marami po tayong inasikaso. At sa mga susunod na araw ay update ko kayo kasi meron po tayong pupuntahan. Medyo magbabakasyon lang tayo ng konti. Pero syempre, hindi mawawala yung ating mga uploads at baka mag-live din po ako kapag nandun na tayo sa lugar na ating pupuntahan. Alright, so ilang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.